Niyaging Domingo nagisgot kita unsa gyud ang origin sa church ug how it operates. Continuation niya na dugang pagpuno sa kasinatian nato, nining tanaw nato guluhan kini nga the need for church life. Ang pagkakinahanglanon gayod sa pagkinabuhi diya sa iglesia. Dinhing takna atong masinati unsa gyud ka importante kining pagkinabuhi nato sa iglesia, church life. Ang atong text ibasa ganiha sa Hebrews 10:24 to 25 mao kana ang text pod nga naglangkob no sa tibuok mensahe sa Ginoo nining takna. Ingon diha, let us consider how we spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Ang atong pagkinabuhi sa iglesia nagadepende ug nagaagad gayod sa atong paghigugma kang Ginoong Hesukristo. Nag-agad gyud sa atong commitment diya sa Ginoo. Mao nang kung dahigugma kita kang Ginoong Hesukristo, mao kini ang atong mga pagabuhaton as member of the body of Christ. Tulo ka butang nga nagpadayag niini unsay himuon nato sa atong kinabuhi as member of the body of Christ, o gikuha kini sa tulo ka simbolo sa iglesia. Ang simbolo una sa iglesia mao ang as a bride, siya pamanhunon. Unya as a body, lawas, and as a building. Unahon nato ang as a bride. Kung kita nahigugma gyud sa Ginoo as a bride, we will execute His commands. Kung atong tanaw ng atong text sa verse 25, ingon diha, let us not give up meeting together. God is commanding us to not forsake the meeting together. Dili gyud undangon ang panagtigom kanunay. Usa ka command, usa kini ka sugo. It is a mark of submission. If you are a bride, you will submit. You will submit to your husband. Ingon diha sa Ephesians 5:22, wives, submit to your husbands as to the Lord. Mapud kana kung kita gayud ang bride, kita mo submit kang Ginoong Hesukristo. As wives, submit to their husbands. Command gyud ni, wives, submit to your husband. This is not an option. Wala nag-ingon dinhi ang pulong sa Ginoo nga if you think it is a good idea to attend church regularly, sige, buhata ka na. Pero kini command man gyud. Kabahin sa command nga thou shall not steal, ayaw pangawat, ayaw pamakak, thou shall not lie, thou shall not commit adultery. Command gyud siya, dikit siya option. Munang as a bride, it is our primary responsibility to submit. This is a mark of submission to the Lord Jesus Christ. O kini nga submission, it is not motivated by other things but motivated by love. Kini nga pagsunod nato sa sugo ni Ginoong Hesukristo, dili kini lain nga motivation. Naa may motivation nga kahadlok. Musunod ta kay nahadlok, pero kana nga motivation mukos no resentment nga mulid ngadto sa rebellion. Usahay motivated ta by incentives, kanang mga rewards or blessing or return or honor nganong kita mo follow sa iyang command, pero dili gyud kana sufficiente. Ang eksakto gyud nga motivation nga motulak ka nato nga kita mo obey sa iyang command, mo submit kaniya is ang gugma gayud. Ingon diha sa John 14:15, if you love me, you will obey what I command. So ang ebidensya nga kita nahigugma pag-obey sa iyang command. Mo nang as a bride, ni submita kay wa na hadlok kundi gugma ang nagtulak kaniya nga mo-obey siya. Mo nang as a bride, I will execute His commands. It is a priority. Prioridad nga role sa wife is to submit to her husband. Ang pag-obey mao gid mailhan na kita nahigugma diha kang Ginoong Hesukristo. And it is the basis sa tanang mga pagabuhaton nato. It is the foundation of our works. Kay naay mga works nga dili bunga sa pahigugma sa Ginoo. Ug mo kanay delikados tong kinabuhi. Ingon diha sa Matthew 7:21 to 23, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell you plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Sina ay mga works diha nga prophesying, perform many miracles, pero ingon si Jesus,
Dili kinakita ni Jesus nga ang ilahang paghimo niya na nga trabaho not out of love. Lain nga motivation pare ganiha, out of fear, out of incentives, out of reward, or out of blessing. Ang motivation gayud no ang nagtulak kanato nga mutuman sa sugo nga do not forsake meeting together. Ayo undanga ang pagtigom diha gyud nag-agad sa atong pahigugma kang Ginoong Jesucristo. Ngunang it is a priority for me as a follower of the Lord Jesus Christ. I want to be here. Gusto nako gyud mo gather together. Ikaduha, kay nahigugma man ko kang Ginoong Jesucristo, I will engage in His church. Ako mo engage gayud sa iglesia. Sa ikaduha nga part sa text, ingon diha, let us encourage one another. After sa let us not give up meeting together, siya nag-ingon na pod nga let us encourage one another. Ang atong pag-gather together, ang atong pag-meet together, ang atong panagtigom, ang katuyuan niya na una is to be edified. Ingon diha sa 1 Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. So diha sa iglesia, diha sa panagtigom, diha ta mahimong mo-improve, ma-develop, mahimong ma-build up, malig-on, mubaskog, mapanday ang atong kinabuhi. So in the body of Christ, living life together, kini life enriching. Maka-enrich gyud sa atong kinabuhi. Mao nang engaging in the church, kung ikaw nag-appeal kanunay diha sa mga panagtigom, gather together, that is for your good health, para na sa imong kaayuhan, para gyud ma-enrich ang atong kinabuhi sa atong gingon ganiha. Muna ang church is a place nga kita makakuha og spiritual food. Ingon sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts. So diha kita mapuno diha sa panagtigom. Panagtigom gyud di man ginamawala ang pulong sa Ginoo. Every meeting sa Bapmen di ginamawala ng Bible study niya, sharing dayon og mga experience diha ana nga mga teksto. Ngunang nindot kaayo nga makita nimo ang sharing nga makadasig sa imuha, ang iyang gi-share makadasig, ang iyang gi-share na pud kay makuha. Ingana ka nindot ang kitawag nato mo engage. Pag ingon nga as a body, lain-lain gyud no. Ingon nato miyagi nga we need each other. Naa sa imo wala sa kuha, nasa iyaha wala sa kuha, nasa kuha wala sa iyaha. We share diha sa lawas ni Kristo. Ngunang makuha lang nato na if we spend time together. Pag di ta mag-gather, di ta kakuha na ang mga panalangin. Dili ta kakuha na ang mga pribilehiyo. Di ta ma-enrich. Because the church is a place nga diha ta ma-refresh, ma-reboot, ma-restart o ma-readjust ang atong kinabuhi to the character of the Lord Jesus Christ. Diha sa lawas, diha siya nagapadayag, diha siya nagapamuhat, diha ang gahom. 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. 2 of you agree, husgan gani ang 2 og 3, samot na og daghan kaayo, power kaayo ang mga pag-ampo. Mo nang ma-edify kita. Kung muadto ka, mulig-on gyud ka, ma-develop gyud ka. Kay diha gyud ang place. The church is a place of healing. Mahil ang atong mga lain nga mga sakit, physical, emotional, psychological, or spiritual nga mga sakit through prayer ato nang maangkon. It's a place of repentance. A place nga gialaw nato si Ginoong Jesucristo nga mo-correct kanato, mo-rebuke kanato. Diha man sa lawas kita magdinasigay, maglinig-unay, mag-rebuke kay. Dili ka kahimo na ikaw ra, wa mo rebuke sa imuha. Mo nang walay lone ranger nga Christian nga nara silang balay, wa may mo rebuke sa imuha, wala may mo correct sa imuha. Diha sa panagtigom. Together we experience the blessing of God. Ma-fix ta. Dili ka ma-fix ikaw lang. You cannot fix yourself. The church mag-fix ato. Siya ang muayo sa ato ang kinabuhi. Mo nang we are a body, we need each other. Kinahanglan kinato atong matag usa nga presensya. Pag yung body, nagsuportahay kita sa usag-usa. Mo nang diha sa church, mo kana ang fellowship nga we use our spiritual gifts and receive the benefits of others by using their gift. Kung saan nimo ma-experiencehan ang gasa sa imong isig ka magtutok, wala ka mo join dito, waka mo engage. Matag usa na gigasahan ang Ginoo para ikaw matagbo, ikaw ma-supply, no, ikaw mapuno. Pero kung di ka mo duol dito, wa nimo to maangkon ang gasa sa imong isig ka kauban da sa iglesia. Different gifts. Mo nang it's a blessing for our benefits, for our good. Yun ang atong pag-engage, sa atong pag-involve diha sa lawas ni Ginoong Jesucristo. Ma-miss nato ni nga mga privileges
kung dili ta mutigom, dili ta mugather. Pagkadaghan sa mga pribileyo nga we will be edified. Mo nang nganong gusto ko moadto sa church, mo engage, gusto ko nga ma-edify, gusto ko mulig-on, mutubo, kusgan diya sa akong pakinabuhi and receive the blessing of the church. Mo nang kita moadto sa church. Going to church will not save you. Tinuod na. Ang pag-adto sa simbahan or sa panagtigom, dili pan makaluwas kanimo. Pero kini makapalayo ka nato nga dita mo sidetrack kanang muhiwi sa atong journey diya sa pagkinabuhi nato sa Ginoo. It will lead us to the right direction. Mo nang importante gid kayo nga we will engage to be edified. Ikaduha, dili lamang nga ikaw ma-edified. Ay ikaduha ang katuyuan nganong moadto ta sa church, nganong mo engage kita sa mga buluhaton, sa mga panagtigom, bisag asa nga panagtigom, because to edify. Mo nang dinhi makita nato nga dili lang kita ma-edified, kita pod mo edify. Mo nang ang pakinabuhi sa iglesia, dili ni gitawag nga consumer lang ka, kundi contributor pod ka. Kaya ang consumer sige ra magkuha, sige receive, walay gi-give. Kini ikaw na edified, ikaw pod maka-edify. Ikaw na encourage, ikaw pod mo encourage. Mao na ang church as a body. Mo nang engaging is shared beliefs and shared life in the Lord. Pag ingon nato nga engage, it means spending time together. Spending time in praying together, spending time in worshiping together, spending time in learning God's Word together. We cannot do it without sa atong mga presensya. Hindi mo na mabuhat kung nag-separate ka or naglayo ka, wa ka ni join. Your presence, diha na to ma-experience na nga you can edify through praying others, through worshiping together, ma-encourage mo sila, then God's Word, kita na ipadayag sa Ginoo kanato matagusa kita mas kasir usab sa atong eksperyensya sa Ginoo sa iyahang mga pulong ngadto sa atong isiga magtotoo, and that is to edify others. No mo nang nindot kayo nga sa atong pag-adto di ay kita maka-encourage, kita maka-edify. Ang usa ka pinakadako nga work sa church is discipleship, making disciples, meaning pagpinandayay gyud nga mulig-on mutubo diya sa atong pagkinabuhi diya kang Ginoong Hesukristo. O nang we need each other. As a body, we need each other. Parehas sa atong gisgutan miagi nga ang iglesia murag puzzle nga dako kayo sa Ginoo. God's puzzle nga ma-miss ang piece, di na gid siya mahimong function og nindot kaayo. Yan nato makita nga sa fellowship kita gyud kabahin niini kay kita maka-receive, kita pud maka-give. Mo nang if we're going to measure ourselves sa atong engagement no diha sa body of Christ, lain-lain gid tag part ug naa gid tay tulumanon no, lain-lain gid tag function, lain-lain tag spiritual gifts. Mo nang diha nato ma-determine ang atong contribution diha sa atong mga gasa niya pag-involve nato sa tibok iglesia. Diha nato makita nga kung unsa ta ka active. Ang gipasabot ko dinhi kung ang church lawas, kung asa ang lawas nagapamuhat, dili magid pwede ibilin ning imong kumagko. Participate gyud ni. Bisag ang iyahang purpose mo punit, purpose sa tiyan mo galing. Pero kung asa ang lawas, engage siya gihapon didto. Mo na sa atong pagkinabuhi sa iglesia, dili tagid makaingon nga, nag-tights bitaw ko, kuha na, engage na ko sa iglesia. No. Kung asa ang lawas, asa ang direksyon ug asa ang nagapamuhat ang church, asa naglihok ang body, tuwa man gyud ang other parts. Engage siya. So engage siya everything nga naga-move ang body. Sa lain-lain nga pamaagi, you can engage in prayer. Daghan kay nga pamaagi kita ma-engage. Bisan pagdili sa atong mga isa-isa ka mga function, spiritual gift. O nang wagi makaingon nga dili kita mahimong contribution. Nabitaw sa kami po ingon, wa magig koy ikakuan pastor kay magig koy spiritual gift. Amot yun sa pud niya nganong kaingon siya nga sa spiritual gift. Nga every Christian, every believer pagkadawat nimo si Jesus Christ, nagig ka spiritual gift. Wa gyud pastor saon man ni? Saon ako maka-encourage sa uban? Saon ako maka-edify? Nga wa magig koy ikatampo. Yun ang pastor. Your presence is already an encouragement. Ang imong presensya naka-encourage na ka. Kay naa ka daghay ma-encourage. O nang wa gyoy dili mahimo no nga di ta ka-encourage. Mo nang kita gyud naay contribution. Kita gyud maka-edify. Kita gyud kinahanglan. We need the church and the church need you. Ang iglesia nagkinahanglan gyud kanato. Kay naging kay katampo diha. Mo nang pagingon nga you can be a believer pero dili mo adto sa iglesia, dili mo join, dili mo engage, so sama ra na nga you are married pero wala ka muuli sa imong balay. Minyo ka pero wala kay home. Wala ka ni adto sa imong panimalay. The same nga we have a true relationship with God pero we are not visiting God's house.
sa iyahang body. Mao na ang gitawag nato nga we need each other. Nga kita gyud we engage, it shows our commitment to the church. To show nga we love the Lord. If you love the Lord, ikaw gyud mo commit diha sa church. Ikaw gyud committed sa church kung kita nahigugma diha kang Kristo. Unang importante gyud sa atong kinabuhi ang iglesia. Ang iglesia samara nga ningon ka mo join ko, mo engage ko kay nahigugma ko sa mga katawhan sa Ginoo. My brothers and sisters, we are family. We love each other. Unang nining mga panahon na daghan gid kay mga kompetisyon nga kuhaon kini nga mga pribilehiyo nga ni kanato. Nga we miss the privilege no of being edified and also becoming an instrument nga mahimong mo edify usab ngadto sa uban. Manang we miss the blessing. Pag di ta mo adto, ma-miss ginato ni nga panalangin nga ma-encourage o mo-encourage, mahimong panalangin o makaangkon sa panalangin. Because the church is God's ordained nga place nga diha siya nagapamuhat. Mo nang a place of anointing, mo nang ang church gi-separate, mo nang gitawag ta nga we are the called out ones, tinawag no, mga tinawag, gilahi, separated for a purpose. Diha ang blessing, diha ang anointing sa Ginoo. Diha siya nagapamuhat ug di siya mag-glorify. Anointed to be a blessing to the world. Mo nang missing the opportunity of gathering together, no mo nang ayaw gid undanga kay ma-miss nimo para gid na sa imong kayuhan. Pag ma-miss nimo ang mga kayuhan, mga panalangin nga imong pagadawaton unya nga ihatag sa iglesia. Unya ma-miss nimo ang opportunity nga ikaw mahimong instrumento ngadto sa uban. Og magluyag ka. It is for your health man. Mao pud na sa kumagko kung maglayo siya, magkahinay gina siya. Pagkaway pulos, magkahinay gid siya. Mo nang engage in this church. Then lastly, if I love the Lord Jesus Christ, I will embrace His cause. Embracing His purpose, His cause. Sa last nga part sa atong text, let us encourage one another and all the more as you see the day approaching. Pag-ingon diha, as you see the day approaching, murag hapit na mo balik ang Ginoo, hapit na ang judgment day. So what is important ato nagyong buhaton. Ug makita nimo ang importante sa Ginoo nganong gihimo ang iglesia, unsay iyang purpose, ang kausa, ang iyang katuyuan na misyon ng iglesia. Ang goal or ang agenda sa Ginoo, ang agenda ni Ginoong Jesucristo. Ganihan ingon ta nga as a bride, we will execute His command because we love Him. Then ikaduha, as a body, I will engage in the church, in His church. It is a privilege for me. Kaya it's a primary responsibility for me to obey His commands. Karon, as a building, I will be faithful to His cause. Tungod kay as a building, ingon diha sa Ephesians 2:19-20, consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the cornerstone. Foundation niya si Jesus ang cornerstone, siya ang base, siya ang pundasyon. Diningon diha sa Ephesians 5:23, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, His body, of which He is the Savior. He is the head, He is the foundation. So, ang tanan gayud nga pagahimo nagagad yun sa head, siya ang maghatag direction, siya maghatag o pagahimuon nato. No, mo nang pagingon nga He is the head, kung unsa gyud ang iyang direction, kung unsa ang iyang cause, kung unsa ang iyang purpose, unsa ang iyang agenda, musunod ra gyud ta kaniya. Unsa ang iyang dako nga agenda sa paghimo sa church? Kining duha, fulfill this one. Una, to fulfill the great commandment. Ingon diha sa Mark 12:29-30, the most important one, answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. So mo kana ang una gyud nga misyon, to fulfill ang cause of Christ nga tumanon gining great commandment, to love the Lord above all, labaw sa tanan, higugmaon gid siya. To love man, mahigugma usab sa tao. Ang iyang purpose is letting His love mo flow sa atong kinabuhi ngadto sa uban. Imo nang iyahang tuyo sa church, gagikuan gini as representative nga siya gyud ang muadto sa kalibutan nga mapakita ang gugma ni Kristo pinaagi sa atong mga binuhatan, sa atong mga ministries, sa atong mga activities sa church nga naga-show, naga-tell sa gugma sa Ginoo, sama sa pagpanghatag, pagpanghimog mga ministries to help the unfortunate people. Kita nagkahimo nining great commandment to love God
above all and love our neighbor. Then ikaduha nga mission nga gihatag sa Ginoo sa iglesia is the Great Commission. Unsa kining Great Commission? Kay balo gid ang tanan niini, Matthew 28:19 to 20. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Ang mission sa church, mao gyud ang to preach the gospel. Di na siya sideline. It is the lifeline of the church, is to preach the gospel. Mao nang makita nimo karong panahon na nga kini na sideline na. Dili na mao ang major nga katuyuan sa iglesia, which is the major nga agenda ni Jesus paghimo sa iglesia is to preach the gospel. Nga ang kamatayon niya sa cross sa pagluwas sa katawhan, mamantala gyud hangtod gayud sa kinatumyan sa kalibutan. Og kana ang sentro gyud nga mga ministry sa church. Mo na ang atong lifeline, Great Commission. Nga kung mawala na kini sa iglesia, gisurrender nato ang pinakadako nga rason nganong niata ining kalibutan. Nganong niata as a body of Christ. Nganong niata as a church. Kung dili na ta masentro diha sa Great Commission, the gospel of the Lord Jesus Christ. Unsay nakahatag og kusog nganong paspas kayo ang pagtubo sa una sa unang iglesia sa New Testament church? It is the preaching of the gospel. Grabe ang power sa gospel. They turned the world upside down. Wa man sila yung mga kwarta, wa man sila yung mga abilidad, pero daghan kaayo dayong nadala diha kang Ginoong Hesukristo. Ang isa lang, preaching the gospel. Sa pagpadayag sa kamatayon ni Jesus sa krus alang sa kaluwasan sa atong mga sala. Mao nang nahimo gayud sila mga katawhan nga people who go to church trying to get other people go to church. No, mo nang nindot kay. Yanita niya, ilakaw pud ta trying to get others nga muanhi pud sa iglesia. Mo nang it's the obvious cause, no, sa church, the Great Commission. Christ is the foundation of the church. Kung siya ang foundation sa building, walay makaguba niini. Nothing will be able, no, even Satan or the devil cannot withstand with the Lord Jesus Christ. Dili gid siya makapildi sa church. Mo nang atong timan-an gayud nga the Great Commission wa gyud makapugong niana kung kita nagahimo niana. Wala gyud tay reason nga dili mohimo niini nga mao kini ang atong cause. Ang kanta ganyan nindot kayo katong the potter's hand, katong line dito nga I'm captured by His holy calling, set me apart, I know you're drawing me into yourself, mold me, make me, and use me. Mao ni ang church, no? Kita gi-save, gi-build, o gi-use ni Jesus Christ for His glory. And that is the Great Commission. We are prisoners of the Lord Jesus Christ. We have been captured. Captured ta sa iyahang love, mo nang usa pud ang iyang ganahan, mo pud na atong ganahan. Mo nang ang cause ni Jesus Christ, the Great Commandment and the Great Commission, mo pud ang atong cause. Mo pud ang atong ginatinguha. Mo kinatibuk sa atong pagkinabuhi sa iglesia. Nganong ing-ani kay importante ang church life? Tungod kay dinhigid kita mahimong magmalampuso. Bride, execute His commands, and as a body, we engage wholeheartedly diha sa iglesia, then as a building, embrace His cause. Muna ninitag na, it is an invitation for us. Kumusta ang atong church life? Kumusta ang atong pagkinabuhi sa iglesia? As Jesus is committed, no, to the church, iya kining gihigugma, iya kining gi-build up, and iya kining gigamit, o iya kining gi-glorify. Muna ingon diha nga coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success. Mao kini ang kinatibukan gayud sa iglesia. Christ is committed to His church. Kumusta kita? Committed papunta kini nagsyo nga gihigugma ginato siya kung kita gayud naga-execute, naga-engage o naga-embrace sa iyahang cause. Let us pray.